Antiponang pambungad. Paginoo'y aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Sino pang katatakutan kahit ako'y pagtangkaan? Yamang ang Diyos ay kanlungan. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin. Patuloy tayong inaanyayahan ni Jesus na manampalataya sa Kanya. Kahit na sinasabi ng ibang mga tao na laos na ang salita ng Panginoon o masyado itong mahirap unawain at sundin. Itinuturo ng inang simbahan na ang kaaway ay nasa ating paligid at nanunukso na tanggihan natin si Jesus bilang sinugo upang ipagkasundo tayo sa Diyos Ama. Manalangin tayo ngayon na magpatuloy tayo sa pagpapatotoo sa Panginoon sa ating buhay. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng mga pangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitaasan at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin, dahil sa dakila mong angking kapurihan. Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Jesucristo, bugtong na anak. Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin, sapagkat ikaw lamang ang banal. Ikaw lamang ang Panginoon. Ikaw lamang, O Jesucristo, ang kataas-taasan, kasama ng Espiritu Santo, sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa iyo nagmumula ang tanang kabutihan. Pagbigyan mo ang aming kahilingan na sa iyong patnubay, ang iyong mga kinalulugdan ay aming mapag-isipan at sa iyong pag-akay, ang mga ito ay aming magampanan. Sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Unang pagbasa. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Pagkakain ni Adan ng bunga ng puno, tinawag siya ng Panginoon at tinanong, "Saan ka naroroon? Natakot po ako nang marinig ko kayong nasa hardin. Nagtago po ako sapagkat ako'y hubad." Tugon niya, "Sinong may sabi sa iyo, hubad ka?" Tanong ng Diyos, "Bakit kumain ka ba ng bungang ipinagbabawal ko?" "Kasi pinakain po ako ng babaeng ibinigay ninyo sa akin." Tugon niya, "Bakit mo naman ginawa iyon?" Tanong ng Diyos sa babae, "Mangyari po'y nilin lang ako ng ahas, kaya ako'y natuksong kumain." Tugon naman niya, at sinabi ng Panginoon sa ahas, "Sa iyong ginaway may parusang dapat, na tanging ikaw lang yaong magdaranas. Ikaw ay gagapang, ang hatol kong gawad, at alikabok ang pagkaing dapat. Kayo ng babae laging mag-aaway, binhimot, binhi niya'y laging maglalaban. Ito ang dudurog ng ulo mong iyan, at ang sakong niya'y ikaw ang tutuklaw." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Sa piling ng poong Diyos, may pag-ibig at pagtubos.
Sa gitna ng paghihirap, tinawag ko'y Panginoon. Panginoon, ako'y dinggin, pagkat ako'y tumataghoy. Dinggin mo ang pagtawag ko't paghingi ng iyong tulong. Sa piling ng poong Diyos, may pag-ibig at pagtubos. Kung ikaw ay may talaan nitong aming kasalanan, lahat kami ay tatanggap ng hatol mong nakalaan. Ngunit iyong pinatawad, kasalanan ay nilimot. Pinatawad mo nga kami upang sa iyo ay matakot. Sa piling ng poong Diyos, may pag-ibig at pagtubos. Sabik akong naghihintay sa tulong mo, Panginoon, pagkat ako'y may tiwala sa pangako mong pagtulong. Yaring aking pananabik, Panginoon, ay higit pa sa serenong naghihintay ng pagsapit ng umaga. Sa piling ng poong Diyos, may pag-ibig at pagtubos. Ikalawang pagbasa. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, sinasabi ng kasulatan, nagsasalita ako sapagkat ako'y sumasampalataya. Bunga ng gayong diwa ng pananampalataya. Nagsasalita rin ako sapagkat ako may sumasampalataya. Sapagkat nalalaman kong ang Diyos na muling bumuhay sa Panginoong Hesus ay siya ring bubuhay sa akin kasama niya at magdadala sa inyo at sa akin sa kanyang piling. Ang lahat ng pagtitiis ko ay sa kapakanan ninyo upang sa pagdami ng mga nakatatanggap ng mga kaloob ng Diyos, lalo namang dumami ang magpapasalamat at magpupuri sa Kanya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Aleluya, aleluya. Si Kristo ay itinampok, sa Kanya tayo tumulog, kasamaan ay natapos. Aleluya, aleluya. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, pag-uwi ni Jesus kasama ng kanyang mga alagad, muling nagkatipon ang napakaraming tao. Ano pat hindi man lamang makuhang kumain ni Jesus at ng kanyang mga alagad. Nang mabalitaan nito ng kanyang mga kasambahay, siya'y pumaroon upang ngin siya, sapagkat ang sabi ng mga tao, nasisiraan siya ng bait. Sinabi naman ng mga eskribang dumating mula sa Jerusalem, inaalihan siya ni Beelzebul, ang prinsipe ng mga demonyo. Ito ang nagbigay sa kanya ng kapangyarihang magpalayas ng demonyo. Kaya't pinalapit ni Jesus sa mga tao at sinabi sa kanila ang ilang talinghaga. Paano mangyayaring palayasin ni si Satanas? Kapag maglaban-laban ang nasasakupan ng isang kaharian, hindi mananatili ang kahariang iyon. At kapag naglaban-labang ang magkakasambahay, hindi mananatili ang sambahayang iyon. Gayun din naman, kapag maghimagsik si Satanas laban sa kanyang sarili at naglalaban-laban ang kanyang nasasakupan, hindi magtatagal at darating ang kanyang wakas. Walang makapapasok sa bahay ng isang taong malakas at makakaagaw ng kanyang ari-arian. Malibang gapusin naman niya ang taong iyon. Saka pa lamang niya malolooban ang bahay na iyon. Tandaan niyo ito. Maaring ipatawad sa mga tao ang lahat ng kasalanan at panlalait nila sa Diyos. Ngunit ang sinumang lumait sa Espiritu Santo ay hindi mapapatawad. Ang kanyang kasalanan ay hindi mapapawi kailanman. Sinabi ito ni Jesus, sapagkat sinabi ng ilan, inaalihan siya ng masamang espiritu. Dumating ang ina at mga kapatid ni Jesus. Sila'y nasa labas ng bahay at ipinatawag siya. Noon naway, maraming taong nakaupo sa palibot ni Jesus at may nagsabi sa kanya, nariyan po sa labas ang inyong ina at mga kapatid, ipinatatawag kayo. Sino ang aking ina at mga kapatid?
ani Jesus. Tumingin siya sa mga nakaupo sa palibot niya at nagwika, "Ito ang aking ina at mga kapatid, sapagkat ang sinumang tumatalima sa kalooban ng Diyos ay siya kong ina at mga kapatid." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Sa Ebanghelyo ngayong linggo, matutunghayan ang pangangaral ng Panginoon sa Capernaum. Muling dinumog ang Panginoon ng mga tao upang humiling na sila'y hipuin at pagalingin. Buong pag-ibig niyang pinaunlakan ang kanilang samo. Sa dami ng mga tao, ni walang panahong kumain ang guro at kanyang mga alagad. Sa sobrang pagkaabala ng Panginoon sa pangangailangan ng mga tao, naisip ng kanyang mga kamag-anak na maaaring nasisiraan na ito ng bait. Sinubukan nilang pigilin si Jesus upang siya'y makapagpahinga, ngunit hindi ito pinansin ng Panginoon, kaya't siya'y kinutya nila. Mapapansin na maging ang kanyang mga kaanak ay hindi matanggap ang kanyang paraan ng pangangaral. Bukod sa pakikialam ng kanyang mga kamag-anak, hindi rin siya tinantanan ng mga eskriba na nagsabing inaalihan siya ni Beelzebul, ang prinsipe ng mga demonyo. Kaya daw ito nakapagpapalayas ng mga demonyo. Kaya nangatwiran ang Panginoon. Hindi raw maaaring maglaban-laban ang mga nasasakupan ng isang kaharian, kundi ito ay mawawasak. Nanindigan si Jesus sa katotohanan tungkol sa kanyang sarili at nagbitiw ng isang matinding babala sa kanyang mga detractors. Ang sabi niya, maaring ipatawad sa mga tao ang lahat ng kasalanan at panlalait nila sa Diyos. Ngunit ang sinumang lumait sa Espiritu Santo ay hindi mapapatawad. Ang kanyang kasalanan ay hindi mapapawi kailanman. Paliwanag ng simbahan, Jesus expels demons through the power of the Holy Spirit. Our Lord is the stronger one who overpowers Satan and subdues his household. Jesus exorcises through the power of the Holy Spirit to declare, therefore, that the power at work in Jesus is demonic and that the spirit that animates himself is blasphemy. Nang magpatuloy ang Panginoon sa isang bahay, dumating ang isang tao na nagsasabi, nariyan ang kanyang ina at mga kapatid sa labas. Ang tugon naman ni Jesus ay ang sumusunod at tumutupad sa kalooban ng Diyos ay kanyang ina, kapatid at kamag-anak. Hindi itinaboy ni Jesus ang kanyang pamilya, kundi nais lamang itong palawakin na isama tayo dito kung atin ding susundin ang panawagan na maging masunurin sa Diyos. Giit ng Iglesia. Jesus redefines the sacred boundary of the family in a radical way. The biological family is replaced with the larger family of God. That is, those who do the will of God, of whom His Mother Mary is foremost. Jesus subordinates natural kinship to a higher bond of relationship based on the obedience of faith. Hence, the family of God inaugurated by Jesus is greatly inclusive and faith-intensive. Hamon sa mga tuwid ang Ebanghelyo sa atin
ngayong linggo, ang pagiging matatag sa pananampalataya sa gitna ng mga paninira at batikos ng iba, sanhi ng inggit. Inaanyayahan tayo na sikaping maging tunay na kabilang sa pamilya ng Panginoon sa pamamagitan ng pagsasabuhay ng salita ng Diyos. Matutunawa tayong maging masunurin sa Panginoon sa tulong ng banal na Espiritu. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos. Panginoon nating lahat, nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus, namatay, inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Na may ikatlong araw, nabuhay na magmuli. Umakyat sa langit, naluplok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng mga nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo sa dakilang Ama upang patatagin ang pananampalataya natin sa Kanyang anak, upang magpasya tayong gawin ang kalugod-lugod sa Kanya. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Patuloy nawang ipahayag ng Santo Papa, mga obispo, mga pari at diakono, ang mabuting balita ng buong kagalakan at katapatan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Masigasig nawang tuparin ng mga namumuno sa pamahalaan ang kanilang tungkulin sa mga mamamayan at iwasan nawa nila ang magpanukala at magpatupad ng mga batas na yumuyurak sa buhay at dignidad ng tao at kalikasan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Talikdan nawa ng kabataan, ng kultura, ng kamatayan, materialismo, kasinungalingan, at pangmadali ang kasiyahan at matagpuan nawa nila ang kagandahan ng kapayakan at mga espiritual na bagay. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tahimik nating ipanalangin ang ating mga sariling kahilingan. Ama, pakinggan mo ang iyong mga anak na pinagbubuklod mo sa banal na Eukaristiya. Naway lumago sila sa pag-ibig mo, sa tulong ng anak mong si Jesucristo na naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. O igni Spiritus Paracliti, vita vitae omnis creaturae, sanctus es vivificando formas. Sanctus es ungendo periculos effractos. Manalangin kayo mga kapatid upang ating alay ay maging kalugod-lugod sa Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon na pag-aahain sa iyong makamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambay ng banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo at kalugdan ang paglilingkod na aming ginagampanan upang ang aming inihain ay iyong marapatin at ang aming pag-ibig ay iyong pag-alabin sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, sursum corda, habemus ad Dominum. Gratias agimus Domino Deo nostro, dignum et justum est. Vere dignum et justum est, ecum
et salutare nos tibi sancte pater semper et ubique gratias agere verbum tuum percuncta ficisti quem misisti nobis salvatorem et redemptorem incarnatum de Spiritus Sancto et ex virgine natum co voluntatem tuam adimplens et populum tibi sanctum acquirens extendit manus cum pateritur ut mortem solveret et resurrectionem manifesteret et ideo cum angelis et omnibus sanctis gloriam tuam predicamus una voce dicentes Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth, pleni sunt caeli et terra gloria tua. Hosanna in excelsis. Benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna in excelsis. Vere sanctus est Domine, fons omnis sanctitatis. Hec ergo dona quesimus Spiritus tui rore, sanctifica, ut nobis corpus et sanguis fiant Domini nostri Iesu Christi, qui compassione voluntarie tradetur, accepit panem, et agens fregit, deditque discipulis suis dicens, accipite et manducate, ex hoc omnes. Hoc est enim corpus meum, quod pro vobis tradetur. Simili modo postquam cenatum est, accipiens et calicem, iterum tibi gratias agens fregit, deditque discipulis suis dicens, accipite et bibite, ex eo omnes, hic est enim calix sanguinis mei, nobit eterni testamenti, qui pro vobis et pro multis fundetur in remissionem peccatorum, hoc facete in meam coemorationem. Mysterium fidei, mortem tuam annunciamus Domine, et tuam resurrectionem confitemur donec venias. Memores igitur mortis, et resurrectionis eius tibi Domine panem vitae, et calicem salutis oferimus. Gratias agentes quia nos dignus abuisti, astare coram te, et tibi ministrare, et supplices deprecamur, ut corporis et sanguinis Christi participes, a Spiritus Sancto congregemur in unum, recordare Domine ecclesiae tui toto orbe diffuse, ut eiam in caritate perficias, una cum Papa nostro Francisco, Episcopo nostro, et universo clero. Memento etiam fratrorum nostrorum, qui in spe resurrectionis dormierunt, omniumque in tua miseratione defunctorum, et eius in lumen vultus tui admite, omnium nostrum quesimus miserere, ut cum beata Dei genitrice Virgine Maria, beatis apostolis et omnibus sanctis, qui tibi a seculo plequerunt, eterne vitae meriamur esse consortes, et te laudemus, et glorificemus, per filium tuum, Iesum Christum. Per ipsum et con ipso et in ipso est tibi Deo Patri omnipotenti, in unitate Spiritus Sancti, omnis honor et gloria per omnia saecula saeculorum. Amen. Preceptis salutaribus moniti et divina institutione formati audemus dicere. Pater noster, quis in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis odie, et dimitti nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen.
Libera nos, quesimus Domine, ab omnibus malis, da propitius pacem in Deibus nostris, ut opem misericordiae Tuae adiuiti, et a peccatos simus semper liberi, et ab omni perturbationes seculi, expectantes beatam spem, et adventum Salvatoris nostri, Iesu Christi, quia tuum est regnum, et potestas et gloria in saecula. Domini Iesu Christe, qui dicisti apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem meam do vobis. Ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesia Tuae, eamque secundum voluntatem Tuam, pacificare et coadunare digneris, qui vivis et regnas in saecula saeculorum. Amen. Pax Domini sed semper vobiscum, et cum spiritu tuo, offerte vobis pacem. Agnus Dei qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. Ecce Agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui ad cerem agni vocate sunt. Domine, non sum dignus ut intre sub tectum meum, sed tantum dic verbo et sanabitur anima mea. Matong hindi matitibag ang Diyos na tagapagligtas, siya'y aking tagapag-ingat, tagapagtanggol ko't tapat, maasahang kalasan. Oremus! Ama naming mapagmahal, ang pagganap sa iyong pagbibigay kagalingan ay pumawi nawa sa aming mga nagawang pagsuway at magdulot nawa ng iyong mga kinalulugdan sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin. Pagpalain kayo ng mga pangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa. Humayo tayong papayapa. Salamat sa Diyos.